At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Palimos dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Nagkasagutan ang mag-inang Ferdinand at Doña Hilaria dahil kay Chiki. Pero ayaw talaga ng binata at nataasan niya ng boses ang ina. Kaya nasampal siya. Isang araw, humingi ng tulong si Alexela kay Ferdinand dahil nasa kritikal na kalagayan ang isa nilang kapwa na mamalibos. At tinulungan din naman niya kagad. Kaya nagpasalamat sila sa kanya. Nakalabas naman ng kulungan si Gina dahil tinulungan nila Don Brown. Minsan, napanaginipan ni Doña Hilaria ang engkanto ng mga namamalimos. At gaya ng napanaginipan ni Don Brownio, na naging pulubi na rin sila at naging mayaman ang mga namamalibos na kinaiinisan nila. Minsan, may nagbigay ng bigas at tinapay sa mga namamalibos na hindi nila kilala at nagbigay pa ng pera. Subalit, nang kinain na nila ang tinapay, ay nalason sila. Sinong tao yan? Hindi ba niya sinabi kung sino siya? Hindi namin alam Hindi naman niya sinabi. Basta natatandaan namin. Tinawag niya kami. Binigyan kami ng bigas at tinapay. May soft drinks pa kami, Sabi niya, ayuda raw natin. Dahil naawa siya, nagbigay pa siya ng pera. Kaya pagkatapos nating magmirenda, paghati-hatian naman natin itong binigay niyang pera. Sino kaya ang taong nagbigay niyan sa inyo? Hindi namin kilala aling silang. Ang importante, nagbigay siya ng grasya sa atin. Sige na, kumain muna tayo. Tinapay. At inumin din natin soft drinks. Ay, sarap po. Sino kaya ang taong sinasabi nilang nagbigay ng bigas at pera? Sige na, aling silang. Sino kaya? Kumain po kayo ng tinapay. Ang sarap-sarap ng pagkain, Yung binigay niya. May soft drinks pa. Anong nangyayari sa inyo? May lason Ay, Diyos ko, nalason kayo! May lason ang tinapay na yan! Ay, nako, saklolo! Nalason ang mga kasama ko! Saklolo! Nako. Bakit? Anong nangyari dito? Nalason sila! May nagbigay ng tinapay at soft drinks na may lason. Kaya halika, tulungan natin silang maisugod sa ospital. Bilisan mo! Fernan, kawawa naman sila. Dahil sa kagutuman, kinain nila kaagad ang tinapay na ibinigay ng isang tao na hindi nila kilala. Oo, Paloma. Pero sinong taong nagbigay sa kanila ng bigas at tinapay na may lason? Ayon sa nakausap ko, hindi raw nila kilala, pero may palatandaan daw sila. Anong palatandaan yun, Paloma? May tattoo sa leeg na parang nakakwintas. Ha? Tattoo na parang nakakwenta sa kanya? Oo, Fernan. Yan ang sinabi sa akin ng nakausap ko, na nalason ng tinapay at soft drinks na yon. Kung ganon, wala nang ibang tinutukoy nila, kundi si Gina. Ha? Ano? Si Gina? Oo, Paloma. Siya ang kilala kong may tattoo na korting kwenta sa liig.
Demonya talaga ang babaeng yon. Siya ang dapat mamatay, hindi ang mga namamalimos. Anong binabalak mong gawin ngayon? Hintayin natin gumaling ang mga nabiktima ng tinapay na may lason. At saka tayo kikilos. Sasamahan natin silang magsuplong sa pulis para huliin na naman nila ang Gina na yon. Nagtagumpay si Gina. Nalaso niya ang mga buwisit na namamalimos na yun. Buti naman kung gano'n. Na-impluensya nila ang anak natin. Mas mahadya ang mga visit na mga namamalimos na yon kaysa atin. Ang problema natin, nakasampa na pala ang kaso laban kay Gina. Oo nga eh. Kaya inis na inis ako. Kaya sana, mamatay ng lahat ang mga namamalimos para wala nang makaka-impluensya kay Ferdinand. Si Gina, nandiyan na. Kailangan, mapatay na niya yung kinuha ni Ferdinand na babaeng bodyguard niya. Isa na yon sa kinaiinisan ko. Oo, kaya yun ang ipagagawa natin kay Gina. Para wala nang sagabal sa ating plano. O halika, salubungin na natin siya para masabi na natin sa kanya ang pagpatay sa bodyguard ni Ferdinand. Fernan, anong sabi ng doktor sa'yo? Oh, matapang daw ang laso na inilagay ni Gina sa tinapay at sa soft drinks. Masyadong nga pinsala ang bituka ng mga nakakain. Kaya kailangan ng matagal na gamutan. Kawawa naman sila. Bakit naman niya nagawang rasunin sila? Wala naman silang kasalanan ah. Napakasama naman niya. Oo, Paloma. Talagang napakasama ng Gina na yun. Pero may araw din siya na pagsisisihan niya ang kanyang mga ginagawa. Palagay ko, inutusan siya ng iyong mga magulang para gawin yun. Alam ko, Paloma. Kaya galit din ako sa kanila. Dahil ipinipilit nilang ligawan ko siya. Pero ayaw ko. Dahil napakasama niyang babae. Demonyo ang bumabalot sa kanyang katauhan. Mabuti naman at umayaw ka. Dahil masasaktan ako. May sinasabi ka ba, Paloma? Ha? Kwan? Wala, Fernan. O sige, umalis na tayo. Babalik na tayo doon sa motor center. At babalik na lang ulit tayo dito sa ospital mamayang hapon. Sige, tayo na. Braulio! Gumising ka! Braulio! Hilaria, bakit hindi ka pa ba natulog? Natulog ka na. Mag-aating kami na. Braulio, ayaw kong matulog. Dahil mapapanaginipan ko yung matandang lalaki. Na sinasabi niyang tagapagtanggol daw siya ng mga namamalimos. Napapanaginipan mo rin yun? Oo, Braulio. Kaya ayaw ko nang matulog. Dahil pag inlip ko lang siya kaagad ang napapanaginipan ko. Natatakot ako. Sino ba ang matandang yun? Bakit napapanaginipan mo rin siya? Braulio, huwag kang matulog. Nakakatakot.
Natatakot ako. Baka kung ano ang gawin sa akin sa panaginip ko. Sige, babantayan kita. Hindi na rin ako matutulog. Magdamag na hindi ako nakatulog. Inaantok uli ako. Pero ayaw ko matulog. Baka mapanaginipan ko na uli ang visit na matandang yun. May kumakatok sa pinto. Sino kaya ito? Andali lang! Magandang araw po sa inyo, Senyora Hilaria. Ha, ikaw pala, Gina. Halika, pumasok ka. Anong balita? Nabatay ba lahat ang mga namamalimos na dilason mo? Hindi, Senyora. Nailigtas silang lahat dahil may nakialam na naman. Ha? Sinong nakialam na sinasabi mo? Sino, Gina? Si Ferdinand. Tinulungan sila. Ipinagamot silang lahat, kaya nabuhay sila. At walang isa mang namatay. Ano? Ang walang siyang Ferdinand. Na-impluensyahan na talaga siya ng mabisit na nababalimos na yon. Sandali lang. Bakit ganyan ang itsura nyo? Para kayong puyat na puyat. Isa pa yan sa problema ko, Gina. Tuwing maiidlip ako, ay napapanaginipan ko yung isang matanda na sinabing tagapagtanggol daw ng mga namamalimos, kaya ayaw kong matulog. Ha? Ang ibig ninyong sabihin? Napapanaginipan nyo rin ang matandang yon? Bakit? Napapanaginipan mo rin ba siya, Gina? Opo, Senyora. Isang matandang lalaki nang dungis-dungis ng itsura at may galis sa katawan. Oo, siya na nga yun, Gina. Kung ganoon, hindi lang kami ni Braulio ang nakakapanaginip sa kanya, kundi pati ikaw. Ano kayang ibig sabihin nito? Ano? Gusto kong makatulong sa inyo para umangat naman ang buhay ninyo at hindi na kayo mamamalimos pa. Pero paano yan, sir? Wala naman kami ipon eh. Bibigyan ko kayo ng pangpuhunan ninyo para kayo na ang bahalang mag-isip na kung anong magandang maliit na negosyo ang gusto nyo. Pero maraming salamat. Salamat, Sir Fernand. Maraming salamat po sa inyo. Braulio, sabi ng doktor, wala daw siyang nakitang sakit natin. Pero bakit ganito? Tuwing matutulog tayo, napapanaginipan natin kaagad ang matandang yun. Sinakal pa niya ako sa panaginip ko. Minsan, tinadyakan, nasasaktan ako. Ganon din ako, Hilaria. Napuntahan natin ang mga magagaling na doktor. Lahat ng mga
neurologist ay napuntahan natin at pare-parehong sinasabi. Wala daw tayong sakit. Pero bakit ganun pa rin? Pati yung mga psychiatrist na pinuntahan natin ganyan din ang sinabi. Wala din daw silang nakikitang problema sa pag-iisip natin. Bakit ganito ang nangyayari sa atin? Pati si Gina, ganito rin ang problema. Anong sakit natin? Bakit tuwing matutulog tayo, ay mapapanaginipan natin ang matandang yon? Bakit? Hindi ko rin alam, Hilaria. Kailangan magamot tayo sa sakit na ito. Malaki na ang nagastos natin. Pero hindi pa rin tayo gumagaling. Hindi. Ayokong habang buhay na lang tayong ganito. Pupunta tayo sa ibang bansa. Magpapagamot tayo doon. O, kumusta na ang buhay ninyo mga kaibigan? Sa wakas, natingnan namin. Oo nga po, Sir Fernand. Oo nga po, Sir Fernand. Kalaban ng malaki po. Ng langit, Sir Fernand. Oo nga po. Katulad mong kwan Talagang marami na ang taong katulad ko ngayon mga kaibigan. Marami na? Nasaan sila, Sir? Nasaan sila? Kayo yung sinasabi ko na katulad ko. At alam ko na gagawin nyo rin sa kapwa ninyo ang ginawa ko sa inyo. Hindi ba? Oo nga po, Sir. Tutulong kami sa mga mahirap. Dahil, ayaw mong tanggapin ang aming pasasalamat sa iyo. Oo nga po, Sir Fernand. Sa iba na lang namin itutulong. Bibigyan namin. Dapat lang. Kaya mula ngayon, kasama ko na kayo na tutulong sa mga taong naghihirap sa buhay. Kailangang maiahon natin sila sa kahirapan. Oo nga po, Sir Fernand. Tama po kayo. Talagang ganyan gagawin namin. Oo nga po, Sir. Oh, sige, sir. Braulio, nakabalik na tayo dito sa atin, galing Amerika. Pero wala tayong tirahang babalikan. Dahil naibenta na natin, saan tayo titira ngayon? Wala na rin akong alam. Nagugutom na ako. Maghanap tayo ng makakain, Hilario. Subukan nating manghingi ng pambili natin ng pagkain at gamot para sa kirot ng katawan. Sige, halika. Para makakain na tayo. Nanghihina na ako sa gutom. Ako rin, Braulio. Sana bigyan tayo ng pera. Mahingi ng kahit magkanong pera. Pambili ng gamot at pagkain. Maawa na po kayo. Sandali lang po. Dito lang kayo. Dito lang kayo kumain. Marami akong pinaluto sa mga empleyado eh. Ito ang dating namamalimos. Siya na yata ang nagmay-ari ng mintahan ng motorsiklo. Oo. Kung gano'n nagkatotoo na ang sinabi ng matanda sa panaginip natin. Oo, Braulio. Hindi totoo ito. Hindi. Bakit tayo ang naging mahirap at may sakit? Hindi totoo ito. Hindi. Ito, kumain na po kayo.
Kung kulang pa yan, magsabi lang ko kayo. Oo, maraming salamat sa iyo. Braulio, ang bait nila sa atin. Buti na lang, hindi nila ginawa ang ginawa natin sa kanila doon. Huwag ka nang maingay. Baka makilala tayo at hindi na tayo pakainin. At palalayasin na tayo dito. Sige na, kumain na tayo at gutom na ako. Braulio, giniginaw ako ang labig dito. Sana makiusap tayo sa may-ari ng bahay na ito. Napapasukin tayo at magitulong tayo sa bahay niya. Sige. Ayun, lumabas ang nagmamayari ng bahay. Tao po, pwede po bang makisilong sa bahay ninyo? Nilalamig na po kasi kami dito sa labas. Wala kaming matirahan. Papayag ako. Pero kailangan magsisi na kayo sa pinaggagawa ninyo sa amin noon. Ikaw ang... Totoo ba ito? Hindi ba nananaginip uli kami? Hindi na kayo nananaginip dahil naganap na ang sinabi ko sa inyo na kapag hindi kayo titigil sa panglalait sa aming mga namamalimos, ay mababaliktad ang sitwasyon na mararanasan ninyo ang naging namamalimos din at magiging mayaman ang mga inapi ninyo. Oo, nagsisisi na kami. Kaya ibalik mo na kami sa dati naming pamumuhay. Parang awa mo na. Ikinalulungkot ko. Lumagpas na kayo sa panahon na inihintay kong pagbabago ninyo. Pero hindi kayo nagbago. At nagpatuloy pa rin kayo sa pang-aapi. Kaya magdusa kayo habang kayo'y nabubuhay. Wala nang nagawa pa ang mag-asawa dahil pinarusan na sila ng engkantong nagagalaga sa mga namamalimos. At habang buhay silang nakaranas ng paghihirap. Magsisiman sila, pero huli na dahil naigawan na ng engkanto ang parusa nila. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela Dinyo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli sa laban. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Palimos dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato,
Eva Alcoriza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.